So eto mga sangkay, pag-usapan po natin ngayon itong good news at sa kabilang banda, bad news patungkol po kay Vice President Sara Duterte. Alright guys, bago tayo magsimula, no? Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, guys, i-check nyo po sa baba ng video na to. Makikita nyo po dyan yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yung subscribe. Pindutin nyo po yung bell at pindutin nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Eto mga sangkay, healthy talk lamang or paano ba yan? Tamang usapan lang. Ano ba itong sinasabing bad news, good news at bad news kay Vice President Sara Duterte? Okay, pag-usapan po muna natin yung good news. Ang good news, si VP Sara ay opisyal nang nagpahayag ng kanyang pagtakbo bilang presidente ng Pilipinas sa 2028. Ang bad news, pag-uusapan natin maya-maya, okay? Inanunsyo na ni Vice President Sara Duterte ang kanyang pagtakbo sa 2028 presidential elections. At live mula sa Mandaluyong by Express Report, si Camille Samonte. Camille, ano ba itong naging pahayag ng bise at yung kanilang paniwanag sa pag-aanunsyo ngayong araw? Kasi masyadong maaga, di ba? Ruth, sa isang press conference kaninang umaga, tinuldukan na ni Vice President Sara Duterte ang mga spekulasyon kung tatakbo ba siya sa pagkapangulo sa 2028 elections. VP Sara sa 2028. Ito ang bigla ang pahayag ni Vice President Sara Duterte ngayong umaga. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Inihayag ito ng bise sa gitna ng impeachment complaints laban sa kanya. Sa kasalukuyan, nakabitin pa rin sa Kamara ang 3 impeachment complaints. Yan, isa po yan sa kumbaga, nandyan pa rin po ngayon sa proseso itong impeachment complaint laban sa kanya. Pero hindi na ito tinalakay ni VP Sara kanina. Bagkus, humingi siya ng tawad sa taong bayan dahil tinulungan daw niya na mahalal si Pangulong Bongbong Marcos at sa malawakang korupsyon na nangyayari ngayon. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Patawad kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon. Gate ni VP Sara, nakita niya ang umano'y kawalan ng katapatan ng Pangulo. Kaya umalis siya sa gabinete. Hindi na rin daw niya kinaya na maging bahagi ng umano'y katiwalian sa 2025 national budget. At alam daw niya na impeachment ang kapalit ng kanyang pagtalikod sa administrasyon. Sa unang mga buwan ng aming mga termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangakong binitawan noong kampanya. Pati na sa kanyang sinumpaang tungkulin para sa bayan. Dahil hindi ko kinaya na maging bahagi ng 2025 national budget na tadtad ng katiwalian. Pinili kong umalis sa kabinete kahit alam ko na mula pa noong 2023 na ang magiging kapalit
ay ang aking impeachment. Okay. So, ito na. Yun yung good news. Para sa mga taga-suporta ni VP Sara. Kasi, tatakbo na siya bilang Pangulo ng Pilipinas. Nagdeklara na po siya. Good news. Ang bad news ay ito. Ang bad news, maaga siyang nagdeklara. Natatakbo siya sa pagkapangulo ng Pilipinas. Tandaan po natin, lahat po ng nagdideklarang maaga natatakbo sa pagkapangulo ng Pilipinas, natatalo. Naalala niyo mga sangkay yung kay Binay? 'Di ba yung kay si Binay? Sobrang lakas noon. As in, parang Sara Duterte. Ganun po sa lakas. Kasi binibidan niya noon yung Makati. Which is, kabida-bida din talaga. Sobrang ganda ng Makati. Sabi, gagawin ng Pilipinas sa parang Makati. Ganun ang plano. So, ang dami pong suporta. Ang taas ng ratings niya. Ang problema, maaga siyang nagdeklara. Dito na pumasok ang Cayetano Trillanes na eksena. Dalawa, nangalkal ng mga gusot. Nangalkal na maraming mga kalukuhan. At doon, lahat naman ng mga politiko, may mga ganyan naman. Pero pinuruhan po talaga nila si Binay. Di ba si Binay din po ang vice president no, ni Noynoy? So, ang nangyari, maagang nawasak, bumaba ng bumaba. Mula sa napakataas sa survey hanggang sa bumaba, bahagyang bumaba ng bumaba sa survey. Umeksena na po si PRRD. At ang Binay na malakas, inungusan po ni PRRD. Kasi last minute na po si PRRD tumakbo sa pagka-presidente. So ano yun? Yung strategy ng pagpapakipot, very effective. Diba kay PBBM, diba kailan na siya nagdeklara? Diba? Hindi pa nga po alam ng marami yun eh. Natatakbo siya eh. Walang oo. May mga may mga haka-haka, may mga agam-agam. So eto, maaga po si VP Sara nagdeklara. Ang delikado dito, maaga po siyang masisira. Yun yung bad news. Pero kung makakasurvive siya, kasi siya na po yung magiging dito, pulutan ng atake. Pero pag nakasurvive siya until 2027, maaari siyang manalo. Ngayon ito, tingnan po natin mga reaksyon nito mga mamamahayag. Ate Obra, Alex, congratulations! Ayan, oo. Galing, grabe. Oo. Do you do that? Do you try to do resistance training? Ako, Oo. yes. Oo, I di ba? try. Resurrection is imminent. Chinek ko na. 2 years to March pa pala. Okay. Hindi sila pag-iinitan, susuportahan. Ganyan. At Ito. dahil lang sa Marites ito, na mayroon daw mga ilang congressman na nahihikayat ng wag bumoto para sa impeachment. Oo. Ang kapalit nun, hindi sila pag-iinitan, susuportahan, at dahil sila kinakabahan, dahil wala pang katapat si VP Sara at mataas siya sa survey, parang yun ang balak nila. Mag-a-abstain or mag-a-absent. Interesting. Pwede. Okay. So may plano pala. So ang sikretong plano, kaya daw maagang nagdeklara si VP Sara, para yung mga congressman, di umano yun, na nasa, alam nyo na ngayon, kasi nandun yung impeachment complaint eh. Hindi na po sila pumirma, hindi na sila mag-yes, o hindi na sila mag-no, mag-abstain na lang daw po yung iba umabsent na lang daw po. Yun daw yung strategy. Okay. Pwedeng ganun din. Kaya, kailangan niyang yun, panindigan. Walang ambagan dyan, ma'am. Walang ambagan, oo. Pero,
Ito yung bad news. Posibleng baliktad ang mangyari. Marites yun eh. Posibleng baliktad ang mangyari. Kasi, baka nga ang gawin ngayon ng mga kongresista, pag-initan si VP Sara at ipa-impeach. At dun pala ang mga sanggay, halimbawa, umakyat na po yan sa Senado, mas lalong delikado si VP Sara. Kasi nga po, si Bato wala na eh. Pwede pang maaresto si Bongo anumang oras. Si Cheese, si Cheese Escudero, Jinggoy, Villanueva, posible rin pong mahulong. So, 5 ang mawawala sa Duterte Block. So, delikado si VP Sara. Yun yung bad news talaga. Yun yung bad news. So, pero kung makasurvive si VP Sara sa 2026 na to, itong taon, 2027, pwedeng kanya na yan. Maliban na lang kung magkakaisa ang mga ayaw kay VP Sara, isa lang ang tatakbo, pwedeng maging dikit ang laban. Okay? So, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.